Magandang araw mga kamima. Ngayong araw na to ay pumunta po kami dito sa Kamay ni Jesus sa Lukban, Quezon. Dito po kami nagpunta ngayong Sunday, date po namin ni Kamaster. At ito nga daw po mga nakaukit na pangalan dito ay mga pangalan daw po ng mga nag-donate at gumawa nitong Kamay ni Jesus na grotto. Marami po ang pumunta ngayong araw na to dito dahil nga po linggo po ngayon at may misa pero hindi na po namin naabutan ang misa. Kaya nga po ito na po ang gagawin namin at kami po ay aakyat sa grotto. Naalala ko po mga kamima nung kami po ay pumunta sa Mount Karamuan at naalala ko yung hagdan doon ay 800 steps. Pero dito po sa ating Kamay ni Jesus ay medyo nasa 200 steps lang po ang ating aakyatin. Kaya kayang-kaya yan ng inyong kamima. Pero bago po kami umakyat dyan, syempre po kami muna po ay nanalangin dito sa church ng Lukban, Quezon, dito po sa may baba ng Kamay ni Jesus dahil po napansin namin na marami na rin pong nagbago. Bali 2 beses na po kaming nakapunta rito mga kamima at ito po yung aming pa 2 beses na punta ay meron na po silang bagong tayong church at napakaganda po ng kanilang church. Napakalaki po at kami po ay nung pumasok dito namangha po kami sa puon dahil nga po ang sabi ni Kamaster akala niya ay naka 3D dahil po parang nakalutang po yung santo pero si Papa Jesus pero ito pala po ay talagang santo. Kaya iyan po nung kami po ay pumasok dyan eh syempre nanalangin muna po kami, humingi ng kapatawaran at nagpasalamat sa lahat ng mga blessing na dumarating sa ating buhay. Kahit po ito po ay pagsubok o blessing man, palagi po tayo magpasalamat dahil yun po yung paraan para lalo po tayo mapalapit sa ating Panginoon. At huwag po tayo makakalimot na humingi ng kapatawaran sa lahat ng ating mga nagawa. At matuto rin po tayong magpatawad, mga kamima. Ayan nga po at kami inanalangin dito at talaga nga naman po nakaka peace of mind po ang pagpunta sa simbahan lalo na po sa mga ganitong klaseng simbahan na historical. Talaga nga naman pong napakasarap po sa pakiramdam at kami po ay pagkatapos na manalangin ay dumiretso na po sa grotto. At napansin nga po namin dahil bawat steps po para po kayong nag-rosary or alam niyo po yung mahal na araw kapag kayo ay nagpupunta ng bisita iglesia, ganun po yung bawat steps po ng grotto ng ating Kamay ni Jesus. Pero bago po yan, napansin ko po itong mga wishing well na nadadaanan namin at kami nga po ay sumubok din mga kamima. Talaga nga naman po na sabi nga namin kaya naming magpa-shoot ng coins at mag-wish pero napakahirap din po pala mga kamimang mag-shoot ng coins doon sa tinatawag natin na banga. Ayan mga kamima. Pasensya na kayo mga kamima dahil napapaisip pa ang inyong kamima. Pero talaga nga naman po na bawat steps po na inaakyat natin, ito po ay parang yung ginawa ng Panginoon sa atin na paghihirap papunta doon sa krus. Pero dahil nga po hindi naman po natin kayang gawin yung mga ginawa ng Panginoon sa atin na sakripisyo, dito na lang po natin idaan sa pananalangin at pagpapasalamat sa Kanya. At tsaka po yung hirap na pag-akyat natin sa mga baitang na ito ay doon po natin ibuhos yung ating pasasalamat at paghingi ng kapatawaran. At ayan nga po ay nagpumukaw sa aming paningin itong wishing well na to. At talaga pong sabi ko, subukan namin kasi malay namin makashoot kami, ganyan. Tapos po sinabi ko pa na baka manalo kami sa loto. Pero ayan nga po at nagtry po kami dyan mga kamima sa wishing well na yan at sa banga na yan. At hindi po ako nakashoot pero nakakatuwa naman po dahil si Kamaster ay nakashoot po pagkatapos ng 2 attempt niya. Pero ako po talagang hindi shoot doon sa banga yung coins. Pero okay lang po yan, nag-wish pa rin po ang inyong kamima. At habang kami po ay naglalakad, talagang sabi ko hindi ko na kaya.
sobrang hirap. Pero alam niyo po yung bumawi sa isipan ko na kung si Lord nga po nagsakripisyo sa atin, ipinako sa krus, kinaya niya. Ito pa kaya, ako pa kaya, samantalang nakaya ko nga akyatin yung 800 steps. Alam niyo naman po mga kamima, at alam ko rin po na marami po sa inyo ang hindi lingid sa inyong kaalaman na ang inyong kamima ay isa sa PWD. Ako po ay naging PWD nung ako po ay nagtatrabaho sa pabrika ng mga garments noong 2022, at nalagyan po ang inyong kamima ng stainless sa kanyang left thigh na hita. Dahil nga po naputol yung aking buto dahil po sa aking pagkakabangga. At iyon po yung naging dahilan kung bakit ako po ay isa na sa mga person with disability na tao. Pero kahit ganun pa man mga kamima, yung determination ko po ay hindi ko po laging winawala sa sarili ko. Dahil sino pa ba yung kakapitan ng ating sarili, di ba, kundi tayo lamang. Kaya kahit na ako po ay PWD na, hindi po ito nawala sa aking isipan, o hindi po ako nawalan ng pag-asa, bagkos ay lumalaban po ako para po sa mga mahal ko sa buhay at saka po sa mga nagmamahal sa akin. At ayan nga mga kamima, ay nandito na po kami sa Last Supper na statue dito sa may kamay ni Jesus. At talaga pong kung kayo po ay malapit lamang dito, ay maganda pong pasyalan. Isa po sa mga magandang pasyalan dito sa Quezon ay ito yung kamay ni Jesus. At hindi lamang po mga taga rito ang pumupunta. Meron po kaming nakilala at meron din po akong narinig. Siyempre, ang inyong kamima ay isa sa mga marites. Habang kami naglalakad, nakakarinig ako dyan ng mga usap-usapan, di ba? Na sila ay taga ibang lugar pa at mas malayo pa sa amin. Ayun po. Kaya ako po ay kayo ay inaanyayahan ko na pasyalan nyo po. Kung kayo ay nagpunta sa Quezon, pasyalan nyo rin po itong kamay ni Jesus, dahil talaga pong napakasarap pong pumunta rito, napakaganda po. At pag naakyat nyo na po yung pinakatuktok, doon nyo po mararamdaman na mawawala yung inyong pagod. At syempre po, meron po doong prayers na nakalagay po doon sa taas na yon. At bago po kayo bumaba, ay dasalin nyo po yun at humingi po kayo ng kapatawaran at pasasalamat sa araw-araw po na ginagawa sa atin ng Panginoon. At ayan nga po, talagang sobrang taas po ng kamay ni Jesus. At yung baitang po ng kanyang hagdan, alam niyo po yung antataas ng baitang, kaya mahirap akyatin. At pero ang inyo pong kamima ay mas mahihirapan po siya na bumaba kesa sa paakyat. Ayan po, yun po yung napansin ko sa aking mga paa. Nung kami po ay umakyat sa Mount Karamuan, na pinuntahan po namin si Mama Mary, bale, mas nahirapan po ako dun sa pababa na namin ng hagdan kaysa po dun sa paakyat. Hindi ko po alam kung bakit, pero yung pakiramdam po ng aking mga hita ay nangangalos na o nanginginig na. Tapos parang ayaw niya nang ihakbang papababa, ganun. Pero pinilit ko na lamang po. At ayan nga po mga kamima, nandito na po kami sa part na naglalakad na po ang ating Panginoon patungo po sa Kalbaryo ng kanyang pagpapakuan. Alam niyo po mga kamima, bawat baitang po or bawat stage po na inyong maaakyat, nandoon po lahat yung mga nangyari sa ating Panginoon, yung mga paghihirap niya sa patungo sa kanyang kalbaryo ng at krus na pag aanuhan sa kanya mga kamima. Pero talagang ayan nga po, isinasagisag po ng kamay ni Jesus ang lahat ng mga paghihirap po ng ating Panginoon bago po siya ipako sa krus. Talaga pong dito po pumupunta yung mga tao tuwing Semana Santa para magbisita iglesia, dahil alam niyo po yung Station of the Cross. Ayan, nandito po yung Station of the Cross na pangyayari sa mga pangyayari kung paano na ipako si Jesus. Ayan mga kamima. At talaga pong buti na lamang po nakisama po yung panahon, dahil hindi po siya mainit at hindi rin naman po umuulan. Talagang makikita nyo po na
hindi man lang po kami hinapo, pero pinagpawisan at napagod. Pero yung hapo talaga, wala po kaming naramdaman nung time na yan dahil nga po maganda po yung panahon. Para po siyang uulan, pero hindi po siya umulan. Ayun mga kamima. At ayan ay malapit na kami, kaya sabi ni Kamaster, okay lang yan, pahinga lang tayo. Malapit na tayong makarating sa taas. At nakikita ko po, maganda po dito mga kamima dahil marami po kayong kasabay na naglalakad kaya malilibang din po kayo at hindi nyo po mararamdaman yung pagod nyo po sa pag-akyat at lalo na po kapag tinitignan nyo po yung mga station of the cross na nakalagay dito, yung mga estatwa na um, nakatayo, talagang mabibless po kayo. Sobrang ganda po ng tanawin dito at talagang kompletong-kompleto po yung detalye niya hanggang sa naipako si Jesus, hanggang sa nabuhay siyang muli. Ayun po yung pinakamataas na stage po, ayun yung red po siya, si Jesus, naka-red po at nakataas po yung kanyang kamay. Iyon po yung kanyang pagkabuhay. At ito namang part po na ito ay yun pong namatay na po siya dahil tapos na po siyang ipinako sa krus. At syempre, alam niyo po ba, makwentuhan ko muna po kayo ulit mga kamima. Iisip po kami, akala ko nung una na mataas itong grotto sa kamay ni Jesus dahil nga po pag nasa baba pa lamang kayo mga kamima, makikita niyo talaga na napakataas. Pero nung nandun na po kami sa taas, nasabi ko po na mas mataas po yung grotto doon po sa Mount Karamuan kasi po hindi na po namin nakikita yung mga bubong ng bahay at wala na po talaga kaming makita, parang maliliit na ano na lang po, maliliit na maliliit na ano na lang po yung nakikita namin sa mga bubong. Pero dito po, kaya nasabi po namin. Tapos, nung pagbaba po namin, binilang ko po yung steps. Parang siguro mga nasa 200 plus lang po kasi hindi naman po lahat ay nabilang ko. Kaya ayan po, sabi ko, naku, ito na yung part na nahihirapan ako, yung pagbaba namin. Kasi nga po, hirap po yung aking mga binte, mga kamima. Dahil siguro po kapag bumababa ka, nandun yung puwersa. At ayan nga po, pagkatapos po namin pumunta doon sa grotto, nandito naman po kami sa Garden of Eden. At ayun po si Eva at Adan. Ayan po, makikita nyo po dyan na may mga estatwa po. At ayun po yung inaalok ni Eva, si Adan, na kumain ng mansanas. Sa part na yan, ayun po mga kamima, at andun po yung ahas. At meron din po ditong Ark of Noah. Ayan, yan po yung barko na sinakyan ng pamilya ni Noah noong bumagyo ng